Ito po mga kababayan, ito yung sunod. Ang sunod natin ngayon mga kababayan ay yung bagman ni Chis Escudero patay. Nako mga kababayan, yung bagman ni Chis Escudero bumitaw na sa kanya. Nag-resign na sa dito sa kumpanya na kanilang Altus Proper ano ba to? Altus project, Altus, director ng Altus Property. Nagbitaw na si Richard Ngu. Nako po, ang Philippine-China envoy ni PBBM, si Richard Ngu. Nako po, patay. Mga kababayan, parang itong si Richard Ngu makikipagtulungan na yata kay PBBM ito. Nako, napag-isip-isip siguro si Richard Ngu kung tutulungan ko si PBBM para makulong si Chis Escudero, okay na siguro, At least ako hindi ako makulong, Mag-witness na lang ako kung ano yung kabulastugan. Nako. Mga kababayan, eto na. Patay talaga si Chis Escudero dito, mga kababayan. Talagang nako, pupulutin siya nito sa kulungan talaga. Ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ito po nako. Patay si Kilay dito, mga kababayan. Nagbitiw bilang independent director ng Altus Property Ventures ang umano'y bagman at business partner ni Senador Chis Escudero. Nako! Personal na dahilan ang itinuturo ni Maynard Ngu na nagsilbi sa posisyon mula 2020. Bukod dito, siya rin ang founder ng Cherry Mobile, co-owner ng Pork Wine Bar sa Taguig at special envoy to China for trade and investment. Ayon sa source ng Billionaire.com, wala pang balak ang Malacanang na si Bakin Singu sa kabila ng pagkakadawit nito sa flood control scandal. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakipagkita siya kay Ngu at Escudero sa Cork Wine Bar para talakayin ang umano'y 160 million pesos na kickback. Nagbitiw ayan na. 160 million na kickback ikakanta na ni Richard Ngu. Ayan, sinong nag-comment? Paano kasi si Maynard Ngu, Maynard Ngu ang nakasuhan, Richard Ngu tuloy. Si Maynard Ngu ang nakasuhan, tapos si Chis Escudero hindi. Nako, ito na mga kababayan. Ito na nga ang ating isa sa pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Naku po, Diyos mio marimar. Ito na ang kinakatakutan ngayon, mga kababayan. Kinanta or bumitaw na, umayaw na ang direktor ng kasosyo ni Heart, kasosyo ni Chis. Naku po, ayan na, laglaga na. Kasi alam mo sa totoo lang mga kababayan, itong si Maynard Ngu, sa madaling salita, malapit ito kay PBBM. Pangalawa, malapit ito kay First Lady Lisa. So ngayon, syempre ang isipin ngayon ni Maynard Ngu, wala naman akong kinalaman diyan sa ninakaw ni Chis, 'di ba? So, bakit ako ang makakasuhan? Nako, Ma'am Flor Navarra, hello po. Nako, ito na nga. Tapos na ang maliligayang araw nyo ngayon. Diba? Joey Kens, Miguel of shoutout po. And kay Ramil 2.0. Ayan, taga Norte, hello po. Ayun, ito na nga. Magiging Ramil Madriaga 2.0 na nga ang mangyayari kay Maynard Ngu dito. Ayun, mga kababayan. Awi ka din si Kenry. Ayan, and kay Azzy Gabriel, Miguel of shoutout po. Buti naman. Kala ko makakaligtas na si Chis. Ganun-ganun na lang. Ulitin ko mga kababayan. Ulitin ko, pakinggan ninyong mabuti kasi nagsasalita kasi ako habang inaano ng Billionaire News Channel to. Nagbitiw bilang independent director ng Altus Property Ventures ang umano'y bagman at business partner ni Senador Chis Escudero. Personal na dahilan ang itinuturo ni Maynard Ngu na nagsilbi sa posisyon mula 2020. Bukod dito, siya rin ang founder ng Cherry Mobile, co-owner ng Pork Wine Bar sa Taguig at special envoy to China for trade and investment. Ayon sa source ng Billionaire.com, wala pang balak ang Malacanang na si Bakin Singu sa kabila ng pagkakadawit nito sa flood control scandal. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakipagkita siya kay Ngu at Escudero sa Cork Wine Bar para talakayin ang umano'y 160 million pesos na kickback. Nako! Ayan, so sa madaling salita mga kababayan, kakanta na si Maynard Ngu dito. At inamin na nga ni Maynard Ngu na siya ang tagatanggap ng kickback. Bagman diba? Bagman. Pag sinabi nating bagman, pag may iutos si Chis, ito yung susundo.
Kapag may ipinakuha si Cheese, ito yung kukuha. Nako, 160 million. Patay kang bata ka. Nako, kung hindi ka sumabit doon sa donation ni anong pangalan nun? Yung donation ng kontraktor na si Kirante. Kung hindi ka sumabit doon sa Comelec, no? Kasi may din may something din yun sa Comelec eh. May something din sa Comelec kasi mga kababayan, kasi nga ang sabi nga ng iilan, lalo na sa mga netizen, ito daw si Comelec Commissioner Garcia ay dati daw itong abogado ni Cheese Escudero. Kaya may something. So ngayon mga kababayan, alam na, wala na tayong doon kung ano ang desisyon ng Comelec kasi siya ang nagdesisyon noon. Hindi naman tayo diktador dito para diktahan natin siya. Ang problema ngayon mga kababayan ay si Maynard Ngu. Si Lubiano ba yon? Oo, si Florence Lubiano ang nagbigay ng donation na 30 million something. Noong 2022 election, tapos ngayon bawal nga daw magbigay ng donation itong kasi nga mga kababayan, lalong-lalo na ay contractor ito ng government, no? Ngayon mga kababayan, itong si Maynard Ngu, nag-resign daw sa personal na dahilan. Nako po, personal na dahilan kung kaya nag-resign si Maynard Ngu. Personal na kadahilanan. Nako po, mga kababayan, personal na kadahilanan kaya nag-resign si Maynard Ngu. Hala, they seem to be everyone getting plunder as Christmas present. Kaya nga Wicked Empat. Ala ka, mamulait. Nako, Ma'am Lisa Shar. Nako, may kilam shoutout at kay Ma'am Lily Tunini. Alam na this. Alam nyo, kung ako lang, mga kababayan, yes po, Ma'am Winifred, 30 million po, no? Kung ako lang pipiliin, siyempre, kung ikaw sa sitwasyon ni Maynard Ngu, piliin mo bang ikaw makulong tapos si Cheese hindi? Malamang ikanta mo na lang, mag-whistleblower ka na lang, di ba? Mag-witness ka na lang. Di ba? At least ikaw witness, protektado ka. Nag-witness ka, kinanta mo, hindi ka makukulong. Katulad kay kay Bato. Ay katulad kay Diskaya. Si Diskaya, may possibility pang lumaya. Ang sabi nga ni Trillanes, mga kababayan, si Diskaya, kung gusto talaga niyang lumaya, ikanta na niya kung sino ang nasa likod niya. Ikanta na niya kung sino ang boss niya para makalaya siya. Pero kung ayaw niyang kumanta, kulong siya. 'Di ba? Sabihin niya lahat para makalaya siya kung sino ang boss niya. Kung ayaw niya sabihin, bahala siya sa buhay niya. Makulong siya forever. Oo, kita niyo nagmi-middle finger pa. Hala, may tatalo na naman. Mamaritis Musnelo po at sa si Risa Force. Actually, mga kababayan, yun ang aking pagkakaalam. May ganun palang pangyayari, mga kababayan. May ganun palang pangyayari na sabi ni Senator Trillanes na si Diskaya may possibility na pwede siyang lumaya sa kulungan. Basta ikanta niya lang kung sino ang boss niya, kung sino ang nasa likod niya. Ikanta niya, lalaya siya. Makakasama niya anak niya, makakasama niya pamilya niya. Matiwasay pa ang buhay nila. Pero kung makalaya man siya, dapat lumipad na siya ng ibang bansa, wag na siya sa Philippines kasi babalikan siya. 'Di ba? Yun ang ni Senator Trillanes. Kung gusto talaga ni Diskayang lumaya, no, hindi siya makulong habang buhay, ikanta niya. Makakasama niya pamilya niya, makasama niya asawa niya, tapos nasa kanila na 'yon kung saan sila pupunta. Isulit niya yung mga nanakaw, 'di ba? Kunin niya lang yung para sa kanila. So, lumipad na siya para hindi siya balikan. Ganun ang kay Maynard Ngu. Ngayon si Maynard Ngu, syempre siya bagman, siya nakakaalam. Parang itong style ni Maynard Ngu para itong si Ramil Madriaga 2.0. Ramil Madriaga at Maynard Ngu, pareho ng sitwasyon ngayon. Ang kagandahan lang kay Maynard Ngu, may kapit siya kasi kaibigan niya si BBM, kaibigan niya si Lisa. Mapoproteksyonan siya. Itong si Ramil Madriaga, ito ang problema. Bakit? Kasi nasa kulungan. Kapag merong isang kasama doon na ipasaksak siya sa likod, ay patay siya. 'Di ba? Kapag merong tawag dito, utusan na ito, lasunin mo yan, mag-riot kayo dyan, unahin nyo siya, patay siya. Si Maynard Ngu, safe na safe. 'Di ba? Bakit? Siyempre, makapangyarihan ang taong kaibigan mo. Lisa Marcos yan BBM yan, presidente yan. Talagang safe ka. 'Di ba?
Naku, mga kababayan, Diyos ko, Cheese Escudero, parang may something down the road ito. Ayun, ang di maganda sa kalagayan, delikado talaga. Kaya nga, di ba, mamulait itong kay Madriaga. Pero itong kay Maynard Ngu, wala. Maganda itong sitwasyon ni Maynard Ngu, mga kababayan. Kaya, yun lang, mga kababayan, hindi ko masyadong haba